Balikan natin ang bayan ng San Pedro, Laguna. Kung natatandaan nyo, sa Roland Guinness episode ay napuntahan ko ito. Pangalawa na itong ating talented watercolorist, an award-winning filmmaker, production designer, director and screenwriter na ating bida na akin namang inimbitahan na siyang namamalagi dito sa San Pedro dahil sa kanilang business na pinagkakabalahan. San Pedro has been dubbed as dormitory town of Metro Manila and migrants from other provinces commuting every day through its highly efficient road and transport system. Morning. Morning. Finally. Ayos. Yaya Calderon. Okay. Welcome sa mundo ng kusina ni Ate Gigi. Ito yung preparation niya. Kasi ito rin yung in-order naming food for today. At saka kain kami mamaya. At tanong ko lang Ate G, yung Studio Fusion 21, paano nabuo yan? So, Studio Fusion 21 is a combination of art and food. So, hindi lang siya pagkain. Ang makikita mo dito, yung mga artworks ni Wilfredo Calderon. Okay, mamaya i-discuss namin ni Yes. yan. Marami kayong pag-uusapan. So ito, ano yung... So, gumagawa tayo ng quesadilla. So, ito yung quesadilla ng Studio Fusion. So, ito yung bestseller namin kasi naiibang quesadilla siya. So, ang wraps namin is made of homemade roti prata. So, hindi siya yung store-bought lang na nabibili lang sa palengke. Mamaya matitikman namin yan. At Yan, malalasahan. Yung quesadilla mo, art din yan, di ba? Yes. Kasi, Nakukulang ko siya nung... ano na siya, para siyang isa yung fusion ang yung quesadilla mo. Diba? Mexican siya. Ginawa ko siyang Indian. Kasi ang gamit ko dito is roti prata. Wow. As base. Kaya pala mga international yung menu niya eh. Bakit naisipan mo international since nasa Pilipinas tayo? Kasi pag dito ka sa Pilipinas, kahit saan ay Filipino food eh. Tama. So, ang i-market naman natin, yung mga hindi na kailangan mag-travel. So, we use the Quezon puti sa aming quesadilla. Pero, good quality of Quezon puti. Yep. Yes. So, hindi na siya basta Quezon puti na medyo amoy sapatos. So, ito, good quality. Para siyang mozzarella. Yun. Oh. Yan. Ito yung aming quesadilla. O, tingnan mo yung wraps. Hindi siya dry. Yan. So, crispy siya. Flaky. Kasi roti prata siya. So, roti prata isa sa mga bestseller ng Studio Fusion 21. So, gawa talaga namin. So, mekos-mekos siya. Diba? Pero mabalik tayo dun, Ate G, sa Studio Fusion 21. Bakit Studio Fusion 21? So, Studio Fusion 21, actually, before pa kami bumalik dito sa Pilipinas, na-create na namin yan sa Singapore. Yun. So, CAA ang nagbigay ng pangalan yan. So, 21 is a number na para siyang ang daming coincidence ng 21. Yung 21 birthday mo. Yeah, it's my birthday. Actually, it's my birthday. And then, meron kaming special child na trisomy 21. So, it's a Down syndrome baby. Yun. And then, si Yeye, nung binuo namin ito, ang Studio Fusion, ang isa sa mga film niya, napasama sa 21st Film Festival sa Singapore. Saka ako nag-design ng poster. Yeah, tapos siya nag-design ng poster. Di ba, Kuya Ye, nag 1 year na to? Oo. Ito 2 years na. 2 years na. Actually, yung 21 na yan, during the time ng Singapore kami, Indonesian ako ng director ng Singapore Film Festival na gumawa ng poster. Kaya memorable yung 21 dahil birthday ni Gigi, anak ko, tayo sa May 21, ako yung gumawa ng poster ng 21, at marami ding 21 na pumasok na swerte. Yun, kaya pala. Yeah. Oh, may significance pala yan sa'yo. Yes. So,
Invite mo, Ate J, yung ano mo. So, ini-invite namin, yung mga hindi pa nakapunta dito, nako, pumunta kayo. Jack, Dito masisiyate. hindi mo na kailangan mag-travel. Dito may Thailand kami, Singaporean, Malaysian, Indonesian, Japanese, Indian, European. So, hindi mo na kailangan mamasahin ng aeroplano para makatikim ng masarap na pagkain. So, dito lahat, makikita mo na, oh. Look at this one. Yan. So, ang sarap. Yeah, di ba? Ayun, galing. Ayun, okay. Sarap. Tingnan mo ito yung laman niya. So, nagmi-melt siya. So, the combination of everything inside. So, naiiba siya. So, hindi lang siya yung common na quesadilla na mabibili mo sa labas. Okay. Yung finished product mo ginawa niya, GT na quesadilla. Yung keso. Ngayon, titikman natin kung ano. Wow. Diba? Gano'n ka katagal sa Singapore, Kuya Ye? Ano ako, matagal din, mga 13, almost 13 years o sobra, I think. Yun, nagtrabaho ko doon sa landscape. Kaya itong aming restaurant, nakita mo, marami mga halaman. Kaya yun, nagtagal ako doon sa landscape. Pero during that time, syempre hindi habang panahon nandoon sa Singapore. Oo. Pagamat na isa kang artist din, ayun, nag-member ako ng Singapore Watercolor Society para yung gusto mong pagpipinta, maano mo rin, magawa mo rin. Dahil Ma-explore doon, mo. mag-member ka, syempre, at least pagpipinta ka, no? Pero hindi ganun kadali, hirap eh. Lalo pag nagsimula ka ulit magpinta, Oo nga hindi ganun kadaling pinta lang eh. Lalo na kung watercolor, parang sa una, pag natapos, hindi maganda eh. So, kailangan mo, ulitin ulit eh. Yun nga, kailangan pa na sa watercolor, continuous yung pagpipinta para makamilyar ka sa pagpipinta. Kapag tumatagal, alam mo na eh, gumaganda yung trabaho mo, maganda yung flow, maganda yung look mo, saka importante, hindi ka natatakot magpinta. Ayun, kaya nung nasa Singapore kami, pag uwi namin ano kaya gagawin natin. Sabi ko nga kay JJ, gusto ko sana meron tayong lugar na pwede yung art ko at pwede rin yung gusto mong mangyari. Lalo na pagdating ka magluto, magtayo tayo ng restaurant, art, parang art and food. Yun nga, kaya nabuo namin itong Parang combination ng food yung and art. studio Oo. fusion. Ibig sabihin, studio, art studio and the fusion sa food. Yung 21, yun, birthday niya, 21. Wala na akong masabi doon. Pero yung 21, malaking, para sa akin, ang number na ito, hindi basta-basta ordinaryong number sa amin. Dahil yung anak ko, trisomy 21, sa Down syndrome, 21. Then, nasa Singapore ako, noong 21st Singapore International Film Festival, yung director na yun, nagpa-commission sa akin na gawin yung poster. Kaya para sa akin yung 21, maganda siya. Yun lang, hindi lang iba. Sabi nila, 21, hindi lang maganda. Kaya sa akin, maganda na. Saan nagmula ang mga apelyidong Calderon? Sa Calderon side namin, ako kasi ang aming road sa Bulacan. Sa hanggat Bulacan, yun, doon namin talagang road ng aming pinagmulan ng Calderon. Dahil marami talaga, meron sa Tanay, meron sa Ilocos, pero yung Calderon sa hanggat Bulacan. May probinsya ba kayo? Ang probinsya namin is Bulacan, sa Angat. Pero yung mother ko sa Iloilo, ay ayun, dalawang aming probinsya sa Iloilo at sa Bulacan.
Ayun. Pero ang pagkakalam ko, yung aking lolo, para ding artist, nung time na yon, parang siya yung barrio captain kaya doon sa barrio namin, sa Tabo. Siya yung parang kinikilalang leader. At siya yung magaling mag-drawing din. Kaya sabi nga sa amin na baka doon ako nagmana sa lolo ko dahil artist din. Ayun. Okay. Yung ano Kuya Yeye, yung naging buhay-buhay mo nung younger days, please take us back to those years. Maganda yung nung bata ako. Actually, sa Caloocan ako lumaki. Although na pinanganak ako sa Bulacan at 4 years old ako, lumipat kami sa Caloocan. Doon ako nag-aral. Na elementary, high school. Ayun, nung time na yun, parang iba yung pakiramdam ko Nag-aaral ako. Parang ako yung hindi masyadong maraming kaibigan. Gusto ko lang mag-drawing. Sarap mag-drawing. Siguro yun yung isang outlet ko. Pag wala akong kaibigan, yun yung isang outlet mo yung pag-drawing. Doon ko napupunta. Kasi yun na yung parang nabibigyan ka ng masayang oras para sa pag-drawing. Naubos yung oras mo doon lang kasi ko nga yung aking notebook yung mga drawing din kaya yun nga pero sabi ko okay yun yung talagang time ng kabataan na masarap sa akin at naalala ko parang mataas lang yata ako sa art pero sa iba hindi ako mataas Kumbaga doon ka na nag-excel sa arts na yan. Kasi yun ang Oo, naging elementary, nominate pa ako sa Artist of the Year, pero hindi ako nanalo. Pero ako yung tigagawa palagi ng mga bulletin board sa klase. Halimbawa, English department. Sasabihin, Wilfredo, gawin mo naman yung design ng bulletin board. Okay, walang problema. Kasi exempted ka naman, bully sa klase niya sasabihin naman ng mga bully mong classmate, Wilfred, minsan tawag sa'yo, Calderon, isama mo naman kami. Ayun, yung mga bully na yun, talaga lahat ng mga kasama ko, mga bully, mga siga doon. Kasi wala sila, hindi sila papasok. Pero pagdating sa uli, ako lang mismo gumagawa doon sa bulletin board. Pang ilang ka sa magkapatid? Pang-apat ako sa magkakapatid. Parang ko nabanggit nun, yung watercolor is like a wild horse. Bakit mo nabanggit yun? Akin question talaga sa watercolor. Hindi siya ordinary yung medium sa pagpipinta. Kailangan mo na meron kang discipline. Bakit wild horse? Isa sa mga mahirap kasi nakakakaroon sa pelikula. Lalo na yung mga Mustang nakapagod ng pelikula. Ang hirap nilang i-train yun, yung Mustang kasi sa wild horse. So, pero pag nakuha mo ang kilite, unti-unti mo na kaya mo pa lang ma-train. Ang watercolor, pag nagsimula ka magpinta, ang hirap, akala mo, basta mag-stroke ka lang, tikta ka, yun na, hindi mo anak, basayan. Hindi yan ba, lagi ka nag-treating sa kulay, sasabi ang kulay. So, kailangan mo ng patience, tsaka timing. So, kilalanin mo muna mismo yung medium na to bago ka magsimula ulit. Meron ka bang paborito sa mga brand na to? Yun. Kasi ginagamit ko yung Winsor and Newton. Pero ngayon, Daniel Smith, mas ano ko na kuha ko na gamay mo na siya anong napipil mo dun sa Daniel Smith? Mas brilliant yung kulay. Although siguro, nag-iba na yung style ko nung unang nagpipinta ako ng watercolor, maputla. Kasi nga takot ako kumuha ng maraming pigment. Pero dahil sa tagal mo na nagpipinta, ang dami hindi ka natakot. Pag sumausaw ka na sa pigment, kontrolado mo na. Alam mo nung ganitong karami, tamang-tama doon sa stroke na gagawin sa pigment.
Curious lang ako dito, Kuya Yeye, sa nakita ko eh. Malaki pala to. Anong size to? Ano yan? 4 feet by 4 by 8. So, speaking of acrylic, ito parang mixed media na to, di ba? Mixed media. So, kailan nag-umpisa ito? Yan, ano yan, 1995 pa ginawa ko. Kasi nung time na yun, bata ka, nag-experiment ka ng klase ng medium. So, naghahanap ka ng mga materials na pwede mong i-dikit sa concept mo. So, ito yung lumabas. Nung time na yun, may mga found object, ididikit mo. Pero itong concept kasi ng aking painting is Bathala. Kasi And yung story behind that? title is Bathala. So, si Bathala, siya yung may hawak ng araw at gabi. Kung makikita mo sa kamay niya, mayroong buwan na araw. Nung time na yun, nag-experiment ka na yung kaumpisa pa lang ng photocopy, ang tawag namin doon is Xerox. Xerox pa yun. So, yung na-transfer ko yung image, yung tinta ng Xerox o yung photocopy doon sa canvas, inaalis ko yung papel. Ang matitira ngayon, yung pinaka-print niya. Bakit naisipan mong gumawa ng mga alpabeto? Anong significance ito sa'yo? Yung alphabet kasi gusto ko isama yan dahil nung araw naman talaga bago pa dumating ang Kastila, may sarili na tayong pagsusulat. May tayong sariling kultura. Like eto nga na Bathala, is kultura ng mga Pilipino na hindi pa dumarating ang Kastila. Kaya nga may root word tayo. Minsan sinasabi natin na hindi natin alam ba yun. Pag meron tayong ginawang isang bagay na hindi natin sure, sinasabi natin, bahala na. Pero sa totoo, yung bahala na is Bathala. Siya yun, si Bathala, noong unang panahon, ginagawa yun. Hindi lang yung bahala lang, hindi. Nananalangin ka, di Bathala. Ikabayan ka sa gagawin mo. So yung symbol lang ng Libata is during that time. At si Bathala din ang may hawak ng infinity. Meron siya. So nung dumating ang mga Kastila, it's like parang stick to discipline eh. Parang pinapalo tayo eh. So pag tinignan mo, merong alpabeto dyan sa stick. Anong ibig sabihin ng alpabeto? Yun yung kultura ng ini-introduce sa atin ng mga dayo. So nawala yung yung alibata eh. At tinuruan tayong maging yun nga, doon natin nakita yung pagiging greedy, yung pananapo. Kaya ito yung sa symbol na ganito eh. Base ko lang to sa Trojan horse na as a gift, pero hindi mo alam, ito pala yung isang pananapo. Kaya makikita mo sa painting ko, yung baba nito, puro mga sundalo patay. Okay, sa toy soldier, yung tauhan na dinikit ko. Pag tinignan mo, parang texture, pero pag nalapit talaga, Okay. Maririnig ko yung yung Singapore, yung Singapore Watercolor Society. As well as Singapore, a group of Filipino based in Singapore. Paano ka napasok dito? Nung nag-start yan nung nasa Singapore ako, ang mga kaibigan ko doon sa Singapore, mga artist din, pero sa field ng sa newspaper, yung Singapore Straits Times, sila Deg Raimiel, sila Ludwig Gilio, sila Eric Roca. So, minsan pag weekend, nagkakaroon kami ng inuman. Lalo sa worker, tawagin na yan. Tapos na. Kasi meron talaga yung mga sa diary, sa newspaper, pagdating na submit yung mga illustration, ayun, tawagan na. Mag-meet na lang kayo sa isang lugar. So yun, madalas kami nagkakaroon naman yung mga session na kwentuhan, sa art. Mga anong taon nag-umpisa yan? Taong ka nag-umpisa ang... Tagal na yun mga 2007 pa yata yun, 2007, 2008. Ayun, syempre, nag-isip din kami na isang mag-exhibit. Nagkataon naman na yung Philippine Embassy, mayroong project. Ang project na ito is Art Rec. Ibig sabihin na yun, mga
i-introduce nila yung mga Filipino artists mag-exhibit sa Singapore. Then, nabigyan kami ng slot para doon sa art trek. Ngayon, meeting kami kung anong magandang pangalan ng grupo na dadali namin. Yan nga naisip namin, kami mga Filipino artists na nasa Singapore. So, pwede natin, si Eric Roca yung nag-isip na yun. Sining sa mga taga-Gapor. Yung kami, mga Pilipino workers sa Singapore, kaya Sining Gapor. Hindi mo mahana na parang Singapore. Hindi. Sining Gapor. Pero pag nagkamali ka, ang sasabihin mo, Sining ka. Kasi Pilipino naman kami. So yun, doon nag-start yun. Mahusay yung pagkaka-combine ng ano ha? Word na yun, yes, Sining. Tapos kung nag-start na kami, nakapag-isip kami, yun, nagkaroon din kami ng mga series of exhibition sa Singapore. Maganda naman yung dating ng mga aming exhibit. Tapos, during the time, kasi nagtatrabaho ko sa landscape, at ang aking nagiging outlet lang sa trabaho, sa araw-araw na ginagawa mo doon, naghanap ako ng isang outlet, yun nga yung kailangan bumalik sa pagtitinda. Kasi pag sabihin mo lang, pag-exhibit lang, tsaka ka na magtitinda. Dapat hindi ganyan ng artist. Dapat dire-diretso ang pagtitinda. Isa sa mga sinubuhan ko, sumasali ako sa Singapore Watercolor Society. Yun nga, tinignan ko kung ano yung mga requirements. Yung requirements nila, kailangan mag-submit ka ng mga paintings tsaka yung data mo. Kasi i-screen pa nila yun eh. So yun, doon nagsimula ako magtinda. That was 2014. Kasi nagbalik na ako sa pagtitinda. Lalo na ang medium na yun, watercolor. Sabi ko, the best para sa atin. Kasi sa Singapore, mahal lang ang lugar. Mahal lang bahay, renta ng bahay. Kaya the best medium is watercolor. Kasi watercolor, pero kailangan ng studio. Kahit saan pwede, kahit sa sulok, pwede ka magtinda. So yun, nagtinta na ako. And then nakagawa ako ng painting para ipipresent ko sa Singapore Watercolor Society. So naggumawa ako ng 4 na paintings. Sinabmit ko na, no? Eh, meron naman isang Pilipino na member na rin ng Singapore Watercolor Society, si Dino. Si Dino, sabi sa akin, basta ano ka lang, i-submit mo lang. Makikita naman nila kung pwede ka. Ayun, nung sinabit ko na, eto na, may mga screening pa. Then, nag-message sila sa akin. Pwede pumunta ako dun sa kanila. Tinignan ko ngayon, nung punta ako sa kanila, submit din ako ng application. Tapos yun, by mga paintings, ginadus nila yung painting and then accepted yung painting ko. Kaya, yun, parang, sige, dito ka muna, i-announce namin sa'yo, o bibigyan ka namin ng info kung kailan ulit yung exhibition, ayun, kasama ka na. Then, ang maganda doon, yung exhibition na sinalinan ko, syempre, hindi ka na makilala. Nag-submit ako dalawang painting for the annual exhibition na yun. Yung isang painting pa nga, ginawa ko yun yung time na ang wife ko si Gigi nagagalit sa akin eh. Kasi daw, wala daw akong pinta ng pinta. Eh sabi ko, yun lang naman yung pwede mong gawin eh. Alakan, punta ako ng beer house, o magbabahay ako. Maganda na yung reaction ni Ate Gigi. Baka isang araw ka lang. Kasi sabi ko, magpipinta ako ng gabi na ito. Eh, uuwi siya mga 7 o'clock pa. So, gagawin ko, i-prepare ko na lahat. Ako kasi nagluluto ng aming dinner. Ayos na lahat. Tapos, ano ka kaya na iisahan kong si G? Alam mo na. Kasi during that pag OFW ka, ang pinapanood mo yung Filipino channel. The Filipino channel, doon yung mga soap opera eh. Sabi ko sa kanya, sinet ko na yung TV. May bagong ngayon, soap opera. Sino yun? Nilalansin mo, maganda yun. Hindi, sabi niya, sige, manunod ako, nakaset na yung TV sa kwarto. Pwede mo. 40 minutes yun. So, kailangan pala ako magpinta ng 40 minutes para pag natapos yung soap opera, tapos yung painting ko. So,
Kaya pagpasok niya, set up kagad ako, gawa ako ng painting ng ano eh. Para ako na-possess eh. Hintay hanggang matapos 40 minutes. Then, after ng 40 minutes, paglabas niya, nagpinta ka nun. Ano yung... Ganun ako. And then, nung exhibition na namin sa Singapore Watercolor Society, marami painting pero ang hirap pala mamili ng painting na i-exhibit, sabi ko. Tapos sabi niya, yung painting mo, yung ginawa mo last time, Yung pa rin. yung pwede ka ng plato. Oo, sige. Yan yung exhibit namin. And then, yung maganda doon, yung painting na yun, sa landscape ng parang palubog yung araw. Oo. Last ba, no? Tapos, yung dean ng Nanyang Academy of Fine Arts, guest doon, lang yun pala nagustuhan yung painting ko at binili niya. Painting. So proud na proud ako. Kaya yun, isang inspiration. Sabi ko, kailangan i-diretso na patuloy na yung pagpipinta. Kaya ito ngayon. Ayos. Ano yung magiging subject natin ko anong nasa isip mo ngayon? Ano na eh, minsan, para pang maglalaro na lang eh. May idea ka. Ang idea ko is urban landscape. Kasi nung nasa Singapore ako, yun ang madalas na nakikita ko eh. Oo. Pero may paulit-ulit mong ginagawa. Nag-explore ka eh, nakaka-discover ka ng bago eh, lalo na sa application sa pagpipinta, no? Nagagawa mo, lalo na pag hindi ka natakot eh. Oo. So habang yun ang idea mo, pero pag nagpinta ka, naglalaro na sa isip mo eh, marami kang nakikita na eh. In terms of composition, sa reto, isip ko lang ito yan. Ayun, ang galing. Yan. Sana katuran lang. So, dahil sa matagal ka nagpipinta, na-discover mo lahat ng mga gamit ng mga tools, marami siyang uses. Ito, katulad ng gusto mong gumawa ng isang background. So, ginagamit ko malalaking. Yung ang kagandahan dito sa ginagawa ni Kuya Ye, itong style niya is talagang iisa lang yung flow. Napaka seamless. Yeah. Tsaka walang takot. Pagka gumawa ng Yung obra. effect kasi ng watercolor wash eh. Tsaka dapat alam mo na talaga ang gagawin mo na. Kumbaga parang gumagawa ka na ng study sa isip mo o nagtipinta ka na sa isip mo. Kasi nga sa watercolor, hindi mo kaagad makikita yan eh. Oo. So nag-mix lang ako ng red. So gawa ko ng so kakapanan ko kasi yung unang ko hindi ako masaya. Yun no? Sige. Okay. Ha? Ito yung technique na splatter ni Kuya Ye. Action! Ayos. Ayan. Parang ating Gustong isa ang naisip ko yung mga buildings sa parang nabibisualize ko na yung kabuuan nito. sa malayo, no? So, was lang siya. Pero, kita mo yung yung mga building din. Yan. Kasi pwede mo siya. Yan. Akala mo, drop na yan, ano? Okay pa rin yan. Parang distant shot nung building sa malayo. Parang may fog lang siya na So, mga ilang hours or ilang minutes matutuyo to. depende.
minsan tagal-tagal, pero tamang natuto yun, ginagawa mo yung ibang parte na naiisip mo na eh. Hindi mo pwedeng patagalin. Oo. Ayan. Tapos, ang gusto ko doon, lalagyan ko yan na mas darker. Ganda yung watercolor kasi nagtatransparent siya, lalo na yung mga effect na dry brush, malabas mo, napuputol-putol eh. Ayan. So, yung first layer, lalagyan mo pa rin na dark para mas maganda. Ayan. Anong size to kaya? Ano lang to? 12 by 15. So, yan. Ngayon, habang basa pa, nahabol ko ngayon. Maganda kasi yung effect ng wash eh. Was. So, pag mga ganun, gumagamit na ako ng mas maliit na brush. Ikwento mo nga sa akin kuya yung sa Eskinita mo, yung exhibition mo dun sa Art Asia ba yun? Oo. Actually, nagsimula yun nang nasa Singapore ako gumagawa ako ng mga Eskinita o yung landscape. Sa Singapore, masyadong malinis, maganda. So, sabi ko, Parang wala kang nakikita ibang parang walang texture. Sabi ko, okay lang, pero hindi ka masaya eh. Kasi nga, lumaki ka sa Caloocan. Ngayon sa Caloocan, punong-puno na Eskinita eh. Yan yung puntahan yung mga snatcher. Mas marami. Yan yung puntahan ng Eskinita kasi madali silang makatago doon. Kaya dapat, alam mo kung ano yung Eskinita yung pupuntahan. Kaya sabi ko maganda yung gawa ko na isang klaseng series. Yun nga nung nasa Singapore ako, nakikita ko yung likod ng mga building, ang tawag yung alley. Alley. Wala interesado sa alley kasi nga alley yun eh. Pero sa totoo lang, yun yung kaluluwa ng syudad. Yun ang kaluluwa ng isang structure. Kasi tinatago nila yung duni. Nasa likod eh. Punta ka doon, ang dahil mga basura, yung mga daming mga tinakot sila mga bagay-bagay. Pero yung talaga, tinatago yun ano eh. Yung talagang nakikita mo, ito sabi ko, ito yung texture. Ito yung maganda talaga. Kung bibigyan mo siya ng tingin na magandang buhay sa Pilipinas, maganda to. At least nakikita nila na ito pala mga sa alley, no? Ito pala yung nangyayari sa alley. O, ito pala yung tunay na kulay ng alley. Kaya sa akin yan, na-inspired ako sa Eskinita, lalo na sa Pilipinas. Punong-puno na istorya sa alley o Eskinita. Kumbaga, yun yung mga maliliit na ugat ng ng syudad eh. Ang Eskinita eh. Na ang mga tao minsan natatakot pumunta sa Eskinita kasi may delikado dyan, ako may magnanakaw dyan, ako may rapist dyan. Diba? Pero sa totoo lang, ang kulay nito maganda eh. Kaya magpipinta ako ng ng Eskinita. Ayun nga yung naging title ko ng last exhibit, Eskinita. Eskinita. Meron ka bang gustong bahagi sa mga nanonood, lalo na sa mga aspiring artists, na sundan ang mga ginagawa mo? May papayo ka ba? Hindi. Sa akin naman, ang kailangan lang naman maging as an artist, aware ka sa nangyayari sa atin, sa paligid. Ilang naman ang maging inspirasyon mo yung realidad sa paligid. Tapos, yung mga susundan, inspiration lang yung trabaho ko eh. Kasi makakagawa pa sila ng masigit pa dyan sa trabaho ko eh. Basta, yun lang, ito yung mas-share ko, yung kung paano ako magsimula mag-watercolor. Ang aking na pag-aralan na aral sa akin na watercolor, isang medium na madali. Kailangan mo rin na continuous na pag-aaral. So, pag pinag-aralan mo isang bagay, ano yan eh, yung parang namamaster mo na siya eh. Nakukuha mo na siya eh. Hindi yung project, ginawa mo lang ng 5 minutes,
ano lang yan, parang winaki-waki mo. Hindi yun eh. Yung matagal mong pinag-isipan yan bago mo nagawa yun. Kaya yung sa mga bago, dapat ano lang, continuous lang ang pag-explore ng lalo na kahit na sa lahat ng medium, kahit sa oil, acrylic, ano lang din, dapat continuous ang pag-aaral. Tsaka nung napansin ko nga ngayon, napakapalad nila dahil meron ng internet at daling makakita ng mga images. Kami, nung araw, ang hirap, punta ka pa ng library, mag-research ka. Tapos, pag hahanap ka ng reference, tatawagin mo tayong kaibigan para pumost para sa'yo. Okay mo, no? Ngayon, sa pindot mo lang, nandyan na. Pero hindi nangangahulugan na nandyan na. Okay. Dapat matuto kayong paglaruan ng mga images na nandyan na. Hindi dapat kumopya. Dapat maging ano lang yan, reference mo lang yan. Pero dapat lumabas pa rin yung gusto mong mangyari doon sa pagpipinta mo. Mga kuya, mga admirers mo, clients, collectors, mayroon pa ba silang aabangan sa'yo? Hindi ko alam, hindi ko kilala mga collector. Hindi mo kilala? Pero pag nabili sa gallery, Admirers, di mo rin kilala. mga nag-admire sa akin, maraming salamat. Lalo na itong ginagawa ko para naman sa lahat. Pero ibig ko sabihin, kung may aabangan sila sa iyong exhibit, Meron naman. Sa September, meron akong 2-man exhibit sa Shangri-La Makati. Tapos yung kulay sa tubig, ayun, kasama din tayo doon. Tingnan natin sa November, medyo tentative pa. Tapos merong niluluto pang exhibition sa Singapore. So far, yun muna. Sa ano pa pala? Sa August. Sa Rice Space. Yun, August 16, sa group exhibition ng mga matitinding watercolorist. Ayan, nandyan sila Erwin Magyari, sila Tormon, sila Joe. Yung pausap ko kayo. meron ko ba gustong pasalamatan? Ay, ako'y nagpapasalamat. Una, syempre, ang lumika. Actually, pasalamat dapat tayo. At lahat yan bigay sa atin sa gid. At nagpapasalamat din ako, nag-appreciate. Yung pag nag-appreciate ng isang painting o artwork, isang gift din also. Kaya maraming salamat sa mga nag-appreciate ng aking sining. Uy, ano pala, dapat pumunta kayo dito sa Studio Fusion 21. Dahil sa art and food. Pag pumunta kayo dito, nandito lahat ng mga painting ko. Tsaka yung Thundercats. Yun. Maraming salamat. Ito, kararating lang. Speaking of Thundercats, pasasalamat. Again, maraming salamat Kuya Ye and At G sa pagpapa-unlock. I hope your Studio Fusion 21 thrives for many more years to come. And congratulations for a fruitful and rewarding journey ahead. To Kuya Roland and Noel Gina, a big thank you for the assistance. Mabuhay kayong dalawa. Meron ka mang gustong pasalamatan? Yes, thank you for visiting Studio Fusion 21. Okay guys, punta na kayo dito. Salamat din.